Good morning. Yes, good morning. Napag-usapan namin dito, Yusek, yung panukalang batas na nagsusulong sa absolute divorce. Ito yung bill. Ano po ang personal na opinion nyo dito sa divorce bill ay sinusulong sa 20th Congress, Yusek? Well, depende ako ba? Personal ko ba? Yes, ma'am. Basahin ko muna, hindi ko pa siya na iisa-isa. Pero pabor ba kayo dito? Depende. Depende yan. Siyempre naman kung ano naman yung magiging maganda pangkalahatan, dapat doon tayo. Pero titignan muna natin, dapat isa-isahin natin. Hindi ako pwede magsabing oo, hindi ako pwede magsabing hindi. Diba? Dapat makita natin yung pinakalaman ng divorce bill. Okay. Kasi may mga grounds silang isinusulong dito. Mukhang marami hata ang pabor ho dito. I-diniscuss ko nga itong mga may 4 tayong grounds Dapat ho ba? Yung void marriage, voidable marriages, legal separation, recognition of foreign divorce, pero iba ito mga grounds na sinasabi nila Actually, nasa family code na iba niyan Opo. Kung tama pa yung aking pagkakaalam nung mga nabasa ko pa to noon, pa ni ng ating hinahangaang si Representative Edsel Lagman. Yung iba doon kasi is more on yung ibang mga legal separations na grounds. Ipinasok siya para maging ground para mapawalang bisa yung kasal. Okay. Sige. Diba? So, pero syempre dapat aralin pa rin yan. Kung tama pa yung aking pagkakarepo na ito yung laman. Okay. Pero tingin ko, syempre, alam mo naman tayo karamihan sa atin ay Katoliko. Merong ayaw, merong hindi. Ayaw. May ayaw, merong gusto. So, tingin ko dapat ma-explain itong mabuti dahil sa pagiging Katoliko natin, baka hindi maganda yung dating na parang syempre, mas magandang palakasin mo. Ito yun mas magandang palakasin mo yung relasyon ng mag-asawa kaysa gumawa ka ng grounds paghiwalayin sila. Ganun yung, di ba, may pros and cons dito Pero may mga pagkakataon na yung pagsasama ng mag-asawa, hindi na talaga kaya. Di ba? So, siguro tayo bilang majority sa atin ay Katoliko. Dapat mapakita ano ang pwedeng kabutihan ng divorce bill, ano yung magiging negatibo kung papasa yung divorce bill. So, dapat balanse din tayo. Pati yung mga siyempre yung member ng Catholic churches, so dapat makita nila, meron ba itong ibubuti para sa relasyon? Kasi tandaan natin na Aljo na ang Catholic Church, ang mga simbahan din natin, sila din mismo ay merong meron silang nagpap-annul din sila ng kasal. Sa simbahan, tinatawag na church annulment. So alam ko, naniniwala rin ang mga Katoliko na meron talagang grounds na para yung mag-asawa ay hindi na magsama. So siguro dapat ma-explain lang ito mabuti sa taong bayan. May mabuti ba to? May negatibo pa to? So, dapat yun balanse ang pagtingin. Opo, may iba po ako, Yusek, at pupulungin yata ng Malacanang yung Local Water Utilities Administration at iba pang ahensya ng pamahalaan hinggil sa mga reklamo sa prime water infrastructure. Dahil, tama ba ko, natanggap na ng Palasyo report ng LUA tungkol sa mga reklamo ng palpak na serbisyo ng prime water na sinusuplayan nito. Ano pong update nito, ma'am? Bukas magkakaroon kami ng meeting at doon pag-uusapan natin. Siyempre, hindi naman ito isang meeting lang. Kasi maraming records to na dapat pa namin makita. Pero so far, meron naging report ang LUA at yun ang pag-uusapan namin ito mo. Okay. Sige, para po at least man lang mabigyan po ng clarification yung pong problema diyan sa prime water at alam naman natin na medyo malaki po impluwensya ng may-ari po ng prime water. Actually, kung gagamitin yung impluwensya na yon, mas maganda kung gagamitin nila yung impluwensya para sa ikabubuti ng taong bayan. Mas maganda sana yon, di ba? Palakasin pa natin yung impluwensya na yon para sa taong bayan. Sana ganon. Kasi naglabas ng pahayag ang Prime Water Infra matapos nga may sumite dyan po sa opisina po ng Pangulong Marcos Jr. yung resulta ng kanilang investigation. Okay, so kinikilala at nirerespeto nila
yung investigation tama ho ba at patuloy rin ang pakikipag-ugnayan nila sa mga stakeholder. At tinitiyak sa kanilang obligasyon. Meron pala itong joint venture framework. So bukas yung kumpanya sa recommendation para mapabuti pa sana ang kanilang serbisyo sa kanilang mga customer. Opo. Yun talaga ang gagawin, no? Yan ang gusto ng Pangulo, maayos. Aha. Sa mas mabilis na panahon, maayos ito. Kung meron silang gustong patunayan, no, hanggat maaga, gawin na nila ngayon. Yun naman yung gusto natin eh. Huwag na nilang pahirapan. O huwag na sanang ayaw ko naman sabihin intentional. Huwag na sanang mahirapan yung mga taong bayan na nangangailangan. Basic need kasi ang tubig, Aljo. Opo. So hanggat kaya, hanggat ngayon pa lang, gawin na nila yung kaya nilang gawin. Para maibsan naman kahit paano yung hirap ng tao. Okay. Dito naman po tayo sa impeachment ni VP Sara. Walang tigil ho, patutsada po ng kampo po ni VP Sara na may bahid na politika talaga daw ito. Opo, Yusek, ano po masasabi ninyo? Yun naman ang kanyang playbook. Aha. The Duterte playbook, the game plan. Mhm. Although tayo hindi naman kasi makikialam ang Pangulo sa impeachment. Hayaan na lang natin sila. Pero kasi kung idadamay niya ang administrasyon at sasabihin pamumulitika to, ay doon kami sasagot. Unang-una, hindi ito. Hindi naman yata kasama si Pangulong Marcos or ang administrasyon nung magastos yung 125 million pesos sa loob lang ng 11 days. So, yun lang naman yung tanong doon eh. Paano, saan, legit ba yung pagkakagastos? Tandaan natin, kung ito ay na-explain ng mabuti, Aljo, di ba? Hindi naman ito ma-AAOM ng COA. Hindi ito magkakaroon ng audit observation memorandum at tatapikin sila na parang, hello, Opo. paano ito nagastos? Pangalawa, kung sa AOM pa lang, na-explain na nilang mabuti, hindi na to aabot sa notice of disallowance. Ha? Yan. So, since may appeal, kaya nga nagkaroon tuloy ng issue dahil sa maraming mga na-flag ng COA sa budget. Kung na-explain ito na mabuti, kahit sabihin nila may appeal, hindi ba, Aljo, kung ikaw ang public servant, sa pinakamabilis na panahon, explain mo sa taong bayan na hindi totoo yung iniisip nyo, ito po. She could even ask for a executive session para na ma-explain doon sa Quadcom or sa Committee on Good Government or good, di ba? Na ito po yung aking ginawa. Pero hindi natin pwedeng isa publiko kasi this is confidential in nature to. Pero lahat ng resibo, ayan. That's it. Hindi na to aabot sa issue ng impeachment sana. Okay. So wala itong pamumulitika. Ang kailangan lang niya dito is bakit ka na flag ng COA? Hindi lamang sa 125 million pesos. Marami pang pati pondo ng DepEd. So, paano pamumulitika to? Ibig bang sabihin, kapag kami di umanong anomalya ng issue or corruption na issue, dapat hindi na siya imbestigahan. Otherwise, kasi lahat yan pamumulitika. Okay. That's ridiculous. Yusek, balikan ko lang po yung issue sa Prime Water. May tanong dito. May mga LGU na ba na gustong kumalas daw sa venture agreement at sino-sinong mga LGUs ito? May alam mo ba kayo? Opo. Siguro, Aljo, ganito ha. Tomorrow, mas makakapagbigay ako. Total umaga naman yung meeting. Baka makapagbigay ako ng update by tomorrow. Yung mga detalye na ganyan. Okay. Alright. Punta tayo sa SONA ng Presidente Marcos Jr. Ano po update dito? Anong asahan ng taong bayan? Wala pa ngayon. Wala pa. Ngayon, ang alam ko ay talaga inaayos nila yung mga records and everything. Pero wala pa akong update on that. Pagka meron, aking ibabanggit. Opo. Ano naman ang saloobin ng Pangulo Marcos Jr.? Siya na mismo nagsabi, imbestigahan. May iba po ako imbestigahan yung mga nawawalang sabungero. Ito na nga't lumutang ng pangalan ni Ginoong Atong Ang at ni Gretchen Barreto. At ngayon naman si Atong Ang sasampahan ng kaso yung whistleblower na nagdawit sa kanya sa pagkawala ng mga sabungero. Ano po ang reaksyon ng Malacanang po dito? Ang Pangulo at ang administrasyon, sino pa man yan, kahit sino pa yan,
na-involve dito, dapat imbestigahan. Kasi baka yung ini-involve, hindi naman pala dapat na-involve. O yung mga ini-involve talagang involve. So, depende yan sa pag-iimbestiga. Hindi naman ito, kumaga, pagpupursigihin ang malalimang pag-iimbestiga dito para malaman ang katotohanan. Alright. Maraming salamat po, USEC Attorney Claire Castro, Palace Press Officer. Good morning, ma'am. Thank you so much. Salamat, Aljo. Good morning! Aljo Bendijo sa DCXL News.